Attorney Romy Mac, sabi nyo nga po, parang maraming oras ang nasasayang. Ano pong pwedeng gawin itong ating mga senator judges, especially ng ating presiding chair, para po kahit papano, yung mga tulad nyo po, at tulad din namin ni Manong Ted, na nababagalan din po dito sa usad ng impeachment, para kahit papano mapabilis naman? Alam mo yung ating mga senator judges, tingin ko lang with due respect to them, hindi lang masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinabit ng prosecution at saka ng defense panel. Doon sa pre-trial briefs, makikita nila doon kung ano yung mga purposes, kung bakit tatawagin nila ang mga witnesses. Ngayon, kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na, yung mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa. Katulad halimbawa noong sa witness ng taga NBI, si NBI official Kalilong at saka si NBI official Lotok. Napag-usapan ng lahat yung mga dapat na may kinalaman sa investigation ng NBI. So, kung titingnan nila yung pre-trial brief ng prosecution, makikita nila noon na si NBI Director Matibag ay kanilang ipatatawag for the purpose of proving that he is the NBI Director. Kailangan pa bang i-prove na siya ay NBI Director? Alam na ng buong bansa na siya ay NBI Director, di ba? So yun ang isa sa mga dahilan daw kung bakit siya ipatatawag. Second purpose, to confirm the investigations of the NBI. Hindi ba na-confirm na yun ng NBI official Lotok and Anilong? At saka in order to confirm the results of the investigation, na-confirm na yun ni Kalilong at saka ni Lotok. So bakit pa patatawag si Melvin Matibag? So ano nga nangyari kahapon? Pinatawag siya. So ano nangyari? Bumalik na naman sa dati tungkol sa mga investigasyon, sa kanyang qualification, hanggang nalaman pagtuloy ng NBI sa defense panel. Natatanong siya, ano ba ang personal na pagkakaintindi mo sa mga nangyaring investigasyon? Ay hindi ko po alam, wala po ako doon, I have no personal knowledge. So lumalabas tuloy, wala pala siyang personal knowledge doon sa mga naging investigasyon. Ay bakit pa siya ipinatawag? So ngayon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng defense panel na tumingin ng continuance. Ang ibig sabihin ng continuance, postponement muna ng pagtatanong para gawin nga sa araw na ito. So ano nangyari? Delay. Ang pasabog yata na tinutukoy nila dito sa umano'y pagharap ni Ginoong Matibag sa court ay yung affidavit nitong si Las Cañas na tumutukoy daw kay VP Sara na dati mayroon Davao na siya rin pong bahagi ng Oplan Tokhang. Anong take niyo po doon? Well, para sa akin, hindi na masyadong material yun sapagkat nakita na rin naman yung mga pagbabanta ng Vice President Sara Duterte. At saka ang pinag-uusapan naman dito ay hindi grave threats, hindi inciting to sedition. Wala naman sa ating saligang batas na ang ground for impeachment ay grave threats or inciting to sedition. Bakit ang parang nangyayari ngayon sa tingin ng taong bayan, ang pinag-uusapan nila, nagkaroon ba ng grave threats? Nagkaroon ba ng inciting to sedition? Hindi yun Ang sinasabi na sa ligang batas, high crimes. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung bang grave threats at saka inciting to sedition constituted high crimes? Yung bang alleged grave threats niya, high crime ba yun? Wala akong narinig sa ating mga senator judges, wala akong narinig sa ating mga lawyers ng prosecution defense panel na nagsabing, do you consider the grave threats and the alleged inciting to sedition as high crimes para mag-warrant ng impeachment ng isang impeachable official? Narinig ba ninyo na dinefine nila what is a high crime? Maging ang Korte Suprema ay wala pang definition dito, Pero para sa atin, ay dapat na ipaliwanag natin sa taong bayan na hindi po grave threats ang ating pinag-uusapan dito. Hindi po inciting to sedition. Kasi ang grave threats and inciting to sedition, yan ay nasa revised penal code. Yan ay recognizable by a regular court at hindi ng impeachment court. Dapat sasabihin nila na yung mga pagbabantang yan, ay ang mga yan, ay ito ba ay may tuturing na high crime? So yun, gano'n. So sa akin, ano kinalaman noong kay Las Cañas para ipatunayan pa yung high crimes na yun. At pangalawa, parang lumalabas na yun daw ay unsigned
kung yan ay unsigned, siyempre, tama rin naman ang defense panel. Sabihin, bakit niyo pinag-uusapan yan? Hindi naman yan na permado. Sino ang makakapagpatunay na yan ay talagang pinirmahan? Kung yan ay unsigned, ito kasi sinasabi nila, hindi notaryado. So para sa akin, nag-aksaya lamang ng panahon ng prosecution para i-present ang nasabing mga dokumento na hindi naman pala admissible in evidence. Attorney, sa inyo pong tinagal-tagal ng pagbibista sa mga hukuman, kapag ho ba gano'n na nagpresenta ang prosecution ng isang dokumento na hindi ho naman notaryado ni walang pirma no sinasabing nagsasalaysay, yung ba'y dapat pinagbibigyan pa ng husgado na basahin yun on record? Well, dapat hindi na. Dapat yun antimano ay hindi na dapat pinagbigyan. Alam mo, medyo nag-comment doon si Senator Pia Cayetano kahapon. Sinasabi niya na dapat hindi natin inaalaw yan kasi nga unsigned yan . Kayo po, Okay. Article 4, yan ho bang napanood nating lahat na nanglilisik ng mga mata, pagmumura po at pagbabanta, alam niyo na yun, no? Ginawa ng Vice President. Yan ho ba ay culpable violation of the Constitution and constitute high crimes para siya matanggal sa pagka-Vice Presidente? Well, sa akin, with due respect sa mga defense panel at saka sa prosecution, hindi naman ako expert po sa ganyan. Pero sa nakikita ko, parang hindi high crime siya na may tuturing. Hindi pa high crime siya, kundi talagang yan ay criminal case cognizable by the regular trial courts. Na po pwedeng papanagutin siya sa regular offense or felony. Tinasabi nga nila nun, what is the difference with felony and offense? Ganun. Okay. So maaaring ipapasok lamang yan sa revised penal code. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito sa statement ni Attorney Macalintal. Si Attorney Romeo Macalintal ay isang veteranong abogado mga kababayan na nag-oobserba nga dito sa impeachment trial ni VP Sara at sinasabi niya na nag-aksaya lang ng panahon itong ginagawa ng impeachment laban dito kay VP Sara at itong mga witnesses na inipresenta or pinipresenta ng prosecution ay tila baga paulit-ulit lang mga kababayan. Kasi nung unang witness sila yung NBI agent, tapos sumunod yung NBI regional director, tapos si NBI director Matibag na yung kanilang isa pang kinuhang witness para magsalita doon sa impeachment laban kay VP Sara Duterte para nga po dito sa grave threat daw mga kababayan. At sinasabi dito ni Atty. Macalintal na hindi naman talaga material or hindi material at hindi malaking issue yung grave threat kasi pwedeng pasok yan doon sa revised penal code at pwedeng dinggin yan doon sa mga lokal na korte mga kababayan, sa mababang korte, hindi po dito sa impeachment court. At dapat daw yung tuunan ng pansin ng prosecution ng Senate Impeachment Court ay yung patungkol doon sa ibang grounds nila, yung sa confidential funds, mga ganon, o kaya doon sa sinasabi lang ill-gotten wealth mga kabayan, na kung saan ay susunod na rin po yan, na mayroon ng subpoena yung BIR, yung AMLAC yata meron na, at dapat doon sila mag-focus, hindi dito sa grave threat ni VP Sara dahil lahat naman ay or halos lahat ay alam na po ang patungkol dyan ng mga bagay-bagay yung press con ni VP Sara noong gabing iyon ng November 23 na galit siya doon dahil nga po sa panggigipit nila noon sa kanila kay Attorney Zulaika Lopez na ikaw ba naman ay hating gabi ay pupuntahan ka doon tapos sabihan ka ilipat ka doon sa Mandaluyong correctional, women's correctional. So ano kaya yung magiging reaction mo dyan mga kababayan? At bukod pa dyan ay talagang pinatayan sila ng kuryente doon sa House of Representatives at sinabi naman ni VP Sara yan na pinapaalis nga po siya daw nung ni Martin Romualdez nung speaker dati na si VP Sara hindi daw nababagay doon sa House of Representatives kasi pumunta siya doon mga kababayan dahil kinulong nga po nila itong si Attorney Zulaika Lopez, kinontempt nila doon sa Quadcom ata nila yun or sa Committee on Good Government ata na hearing nga nila doon mga kababayan. At ngayon, sabi ni Attorney Macalintal ang kanyang observation dito, nagsayang lang ng panahon. At syempre, kung nagsayang ng panahon ay mas lalong nagsayang ng pera itong Senado dahil ikaw ba naman gagastos ka ng 25 million a day para lang dito sa impeachment court at paulit-ulit lang naman yung kailang mga pinambabato na mga issue, yung grave threat, yung mga naunang tatlo nilang witnesses na mga taga-NBI, yung NBI agent,
yung NBI director or jail director, tapos ito pa si Director Matibag na wala naman siyang kinalaman doon kasi hindi pa naman siya yung NBI director that time na nag-imbestiga, no? At wala siyang personal knowledge talaga, mga kabinet. Inamin naman po yan ni Director Matibag. At yung nakakatawa pa dito ay binasa pa niya or ginamit pa niya yung affidavit ni Las Cañas, ni Arturo Las Cañas na hindi notarized, mga kababayan, at pinalusot po ng impeachment court ni presiding officer na basahin ni NBI Director Matibag yung affidavit ni Las Cañas na walang signature at walang notaryo, no? At although nag-object dito yung defense team ni VP Sara na wag hayaan na basahin yun dahil wala namang value, no? Yung affidavit nga ni Las Cañas. At paulit-ulit na rin po natin narinig yan noon pa, mga kababayan, no? Itong si Las Cañas at si Matubato na mga witnesses noon ni Trillanes dito sa mga hearing at pabalik-balik yung kanilang issues dyan, no? Yung AJK daw, mga ganon, DDS, the Audit Squad. At direkta na po nilang sinasali dito si VP Sara Duterte dito, mga kababayan, kasi naging mayor nga po itong si VP Sara noon sa Davao. At itong issues din nung pambubugbog niya doon or pagsuntok niya doon sa sheriff na pinapalabas sila na masama ugali ni VP Sara, mga ganon. So hindi nila alam or hindi nila pinalabas yung dahilan, no? Yung konteksto bakit nagawa ni VP Sara yung pagsuntok niya doon sa sheriff kasi nakiusap naman pala siya noon sa sheriff na mag-extend muna ng 2 hours dahil binaha nga po yung Davao that time. At isabay pa nila yung demolition, no, na wala pa nga pong malipatan yung mga residente doon. At meron pong 41 ata na namatay noon, no, yung flash flood doon sa Davao that time. At kaya talagang gigil na gigil si VP Sara dahil sumabay pa itong sheriff na pwede naman sanang i-suspend ng 2 hours yung demolition, pero ayaw pong pumayag yung sheriff kaya nabugbog siya ni VP Sara Duterte, mga kababayan. At sa tingin ko, yung mga mahihirap ay maintindihan si VP Sara, no, yung kanyang pinaglalaban that time na talagang she was for the poor, no, na ayaw niyang gawin doon sa mga mahirap na demolish basta-basta tapos binaha pa sila at agad-agarang ganun yung gawin sa kanila, no. So nakakaawa naman talaga yung sitwasyon nila, wala silang malipatan at siguro akala nila magagalit yung taong bayan, no, lalo na yung mga mahihirap. So doon sila nagkamali dahil yung dahilan pala doon ay pinaglalaban ni VP Sara Duterte yung mga mahihirap, mga kababayan. So para sa akin ay mali yung kanilang galawan dito, mga kababayan, na imbis na siraan nila si VP Sara ay baliktad, no, nag-gain pa po ng appreciation at mas gusto pa nila si VP Sara dahil pinaglalaban ni VP Sara yung mga mahihirap doon sa sitwasyon na iyon, mga kababayan. At dito nga ay tapos na nga itong grave threat, no, at proceed na sila dito sa next article, yung ill-gotten wealth, tapos yung confidential funds na, mga kababayan, no. So ito naman yung pagtuunan nila ng pansin ngayon ng mga taga-prosecution ng Team Luistro, no, yung mga bank records ni VP Sara. At para sa akin ay maganda na rin to para makita nila yung laman ng mga bank records ni VP Sara, mga kababayan, no? Although mahigpit yung ating batas patungkol dito, yung bank secrecy law na talagang hindi basta-basta yan mabuksan, mga kababayan. So tingnan natin kung kaya bang buksan yan nila kahit na may subpina na, no, itong AMLAC at saka BIR at ano pa ba yung pinagsusupina ng Senado, no, sa Senate, dito sa Senate Impeachment Court. So abangan natin, mga kababayan, at itong confidential funds, no, maririnig natin kung sino-sino yung mga witnesses ng prosecution dito. At for sure meron pong witnesses din po dito to counter dito sa mga allegation ng prosecution, itong defense team naman ni VP Sara Duterte, mga kababayan. So medyo mababa pa po itong debate, mga kababayan, dito sa Senate Impeachment Court, no, dito sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. So abangan natin kasi talagang kailangan natin tutukan itong mga impeachment trial na ito at lalong-lalo na talaga kung mas magtagal pa ito, mas malaki pa ang gastos ng Senado dito at syempre pera ng taong bayan ito, mga kababayan. At maraming nagsalita, maraming nagsabi na imbis na tutukan yung mga problema na mas kailangan tulad ng issue ng kahirapan, ng corruption, at ito po ang inuuna nila, no, itong impeachment ni VP Sara Duterte na gumagastos ng 25 million a day, mga kababayan. So malaking pera na po yan, no? At sana pinagawa na lang yan ng mga hospital, pinagawa ng kalsada, mga health centers, mga libreng gamot doon sa mga mahihirap. So maraming makinabang sana dyan, mga kababayan, no? Sa 25 million a day at 7 months daw po yata itong magraran, mga kababayan, no? So imagine mo yan, yung budget na yan at yung budget din ng Kongreso na dihamak mas malaki yun, mga kababayan, no? Yung kailang budget na nasa 78 million yata yun a day yung gastos ng Kongreso rin, no, ng House of Representatives kasi mas marami sila doon, mga kababayan, no? Nasa
300 plus na yata sila ng mga congressman. Whereas dito sa Senado, nasa 24 senators lang sila. Medyo mababa yung kailang budget dito per day mga kababayan. Pero sayang yung pera na yan, no? Kung ginastos na lang yan pagpagawa ng mga hospital, yun nga, mga school, mga kalsada, mga farm to market road na hindi naman sana rin na kukurakotin, no, kagaya ng flood control, no, at dapat bantayan para mapakinabangan ng husto yan ng mga taong bayan talaga mga kababayan. Sayang yung mga pera na yan, kaya sana ma-abolish na rin po yan yun, yung mga kongreso na yan, yung House of Representatives, pati yung Senado, dahil sayang lang yung pera dyan ng taong bayan. No? Gawin na lang doon sa mga mas karapat-dapat na mapakinabangan ng taong bayan. Kasi marami naman po tayong batas na, mga kababayan, no? Para sa akin lang. Ang dami nating batas. Araw-araw gumagawa sila ng batas, pero wala naman. Binibendalo naman din nila, no? Yung batas, binabaluktot nila, mga kababayan. Kaya para sa akin ay pabor po tayo na ma-abolish yung House of Representatives at yung Senado, kasi yung budget na para sa kanila, yung mga pasahod sa mga congressman pa, bukod pa doon sa budget ng kongreso lang, no, ng dalawang kongreso, both lower at upper, ay may mga pasahod pa yung mga congressman, mga kawan, magkano rin yung sahod ng mga congressman. Tapos yung mga project pa nila, may mga syempre may mga kickback, no, hindi naman nauso, hindi naman nabago yan sa atin, yung mga kickback, yung mga insertion, sila man po yung may kagagawan yan, no, yung mga budget insertion. So sana ma-abolish na yan at yung budget para sa kanila, yung papasahod sa congressman, sa mga staff nila, sa operating expenses doon sa mga opisina nila, ay dapat doon na lang yan papagawa ng mga hospital nga, mga kawan, kalsada, health centers, at mga libreng gamot, libreng eskwela doon sa mga mahihirap. So sana ang ganda sana ng Pilipinas, mga kababayan, no. Tayo siguro yung titingalain ng ibang bansa din, mga kababayan, no. Hindi tayo yung ganitong lugmok na lugmok, yung mga pera ng taong bayan kinukurakot lang, mga kababayan. So balang araw sana ma-achieve natin yan. Alisin yung mga buaya, mga kababayan. So yun lang po yung nakikita nating paraan, no, or nakikita nating paraan para medyo guminhawa yung ating bayan. Alisin yung mga magnanakaw. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, no, sa statement ni Attorney Romulo Macalintal patungkol nga po dito sa impeachment laban kay VP Sara na tila nagsayang lang ng panahon dito sa impeachment trial na ito. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.